Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan muling bumalik ang mga Serponian upang puntiryahin si Ocaron. Nais nilang kunin ang bagay niya dahil sa kapangyarihang mayroon ito. May bigla namang sumipas sa mga Serpo, at ito ay si Shiratori, kung saan nagawa nitong gamitin ang kapangyarihan ni Acrobatic Silky. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 21 at 22. Nagsimula ang chapter, kung saan wala ng damit si Ocaron at nagulat siya sa kanyang nakita, dahil napagtanto niya na si Acrobatic Silky ang umatake sa Serponian. Si Ocaron ay tuluyan ng bumagsak sa sahig, habang tinanong siya ni Shiratori, na okay ka lang ba, Takakura-sama. Bigla naman itong napasigaw dahil walang saplot si Ocaron at sinabi, na paano ka nagiging ganun ka walang hiya. Ipinapakita mo ang sarili mo sa akin, sa ganyang kalagayan na halos walang saplot. Ito ba ay sa ilalim ng pag-aakalang may marangal na kasunduan tayo ng kasal? Sige, kung ganon. Kinausap naman ng isa sa mga Serpo si Aira habang nasa tabi niya ang halimaw na crab at sinabi, na isa ka rin bang superhuman? Naiintindihan ko na, kaya ka pala nakapasok sa aming ginawang lugar. Bigla naman niyang inutusan ng crab na harapin si Shiratori at sinaad, na kaya habang nandito kami, puputulin din namin ang iyong mga banana organ. Pumasok si Ocaron sa isang silid at sinabi, na teka muna. Kailangan ko munang magsuot ng damit. Sinambit ni Shiratori, na Takakura-sama, iwan mo na sa akin ito. Nagpakawala ng isang suntok ang halimaw, na mabilis naman naiwasan ni Shiratori, habang bigla naman siyang inatake ng Serponian, na tinawag niyang Serpo form, Serpogrammetry. Si Shiratori ay tumalsik palayo, habang ang halimaw ay nataman din ng atake ng bahagya. Sinabi ng crab, na teka muna. Pwede bang hindi mo ako patamaan, habang sinabi ng Serponian, na isa ka lamang mababang uri, at marami kaming pwedeng ipalit sayo. Agad namang nakabangon si Shiratori at sinambit, na anong nangyari. Parang bumangga ako sa isang invisible wall. Mabilis na inatake ng halimaw si Shiratori, at nagpakawala ito ng paulit-ulit na suntok sa kanyang mukha. Nagagawa namang maiwasan ni Shiratori ang mga sunod-sunod na suntok, ngunit sa huling atake nito ay nagpakawala siya ng isa sa mga move niya, na tinawag niyang Jet Punch. Muling naiwasan ni Shiratori ang suntok, ngunit ang silid na nasa likuran ni Aira ay nasira, kung nasaan si Ocaron. Ang ating bida ay tupilapon, habang sinabi ni Shiratori, na talagang isang kahanga-hangang suntok. Nagpasalamat naman ang halimaw kay Aira, habang sinabi ni Shiratori, na pero kung hindi mo naman ito magawang mapatama, ay wala itong silbi. Patuloy na inatake ng halimaw si Shiratori at sinasabi nito, na nakakainis ka, habang sinambit ni Ocaron, na bakit wala akong mahanap na damit. Muli namang ginamit ng Serponian ang kanyang Serpo form sa dalawang magkatunggali, na tumama sa halimaw, habang naiwasan ito ni Shiratori. Sinabi ng crab, na tumigil ka, pwede ba, habang sinambit ni Shiratori, na kagalang-galang na Ginoo, nakakaistorbo ka. Inataking muli ng halimaw si Shiratori, na naiwasan niyang muli, habang sinabi ng crab, na teka lang muna, batang binibini. Sinaad ni Shiratori, na mukhang nahuhumaling ka na ata sa akin, habang sinabi ng crab, na hindi naman, kahit kaunti. Pasensya na, dahil nakalaan na ang puso ko para sa iba. Sinabi ni Shiratori, na pero bibigyan kita ng maraming pagkakataon, na sumama sa akin. Patuloy na naiiwasan ni Shiratori ang mga suntok ng crab, at nang nakapag-counter na ito ng isang sipa, ay tumama ito sa mukha ng crab at lumusot ang kanyang ulo sa kisame ng paaralan. Ang ulo ng kanyang kalaban ay na-stop, at hindi nito magawang makaalis. Sinambit ni Shiratori, na ngayon, para doon sa nakakainis na alien naman. Agad namang inatake ng Serpo si Shiratori, at ito ay bumaon sa pader na labis niyang dinamdam. Sinabi ng Serpo, na nahuli na kita ngayon, babaeng tao. Pinipilit ni Shiratori na kumilos ngunit nahihirapan ito at sinabi niya, na ano ito? Bakit naiipit ako? Naglakad ang Serponian papalapit sa kanya habang sinasabi nito, na ngayon, ikaw ay nag-iisip, kahit na hindi niya sinasabi ang Serpogrammetry, nagagamit pa rin niya ang kanyang mga kapangyarihan. Tama ba? Sinabi ni Shiratori, na sino ang may pakialam tungkol doon, habang sinambit ng Serpo, na akala mo ba na hindi ko mapapansin na wala kang depensa?
Sinaad ni Shiratori na hindi na yon mahalaga sa akin. Pakawalan mo ako ngayon din. Sinabi ng Serpo na talagang kawili-wili, isipin mong maraming tao ang may espesyal na kakayahan sa parehong lokasyon, maaari na kaming umasa sa karagdagang pag-unlad sa aming ebolusyon. Bigla namang nakawala sa pagkakaipit ang crab sa kisame, habang ang mga Serponian ay ipinakita na ang kanilang tunay na anyo. Sinabi ng Serpo na nasa tabi ni Shiratori, na maaaring kapansin-pansin ang iyong liksi, pero mukhang hindi masyadong sapat ang iyong kapangyarihan. Sinambit naman ng isa pang Serpo na nasa likuran ng crab habang may hawak itong bagay, na hindi namin ito pinlano, pero pwede ba namin kunin ang iyong banana organ habang nandito kami? Sinabi ni Shiratori na ako ang The Chosen One, hindi ako matatalo ng mga katulad nyo. Tiyak na ang liwanag ng pag-asa ay babagsak mula sa langit at hindi naman ito natapos sa pagsasalita, dahil biglang sinuntok ito ng crab sa sikmura, at sa sobrang lakas nito ay nasira ang pader na nasa kanyang likod at tumilapon ito. Labis na nasaktan si Shiratori, habang sinaad ng Serpo, na ikaw nga ang The Chosen One, upang makatulong sa aming ebolusyon, kaya simulan na natin ito. Bigla namang dumating si Okaron sa harapan ni Shiratori na wala pa ding damit at sinabi, na pakiusap, sandali lang. Ako ang pinunta nyo dito, di ba? Kaya ako ang haharap sa inyo. Sinabi ni Shiratori na Takakura sama. Pero wala kang saplot, habang unti-unting nag-iiba ang anyo ni Okaron at sinambit, na mayroon akong mas mahalagang bagay kaysa sa damit. Nang tuluyan ng naging Turbo Granny si Okaron ay sinaad nito, na grabe, nakakainis ito. Gusto ko nang umuwi. Sinabi ng Serpo, na tama. Ang banana organ mo ang aming gusto. Ngunit dahil tatlo kami rito, pwede naming kunin kayong dalawa ng sabay. May kapangyarihan ang tumama sa dalawa nating bida na naging dahilan upang manumbalik sila sa pagiging tao, at hindi din nila magawang makakilos, na para bang may malakas na gravity sa kanilang kinatatayuan. Sinabi ni Okaron na ano ito, habang sinaad ni Shiratori, na inaalis nito ang ating transformation. Sinambit ng mga Serponian na ito ay isang bagay na magagawa namin sa pamamagitan ng pagsasama ng aming mga psychokinetic na kapangyarihan, the Awesome Zone. Kalimutan mo na ang pag-transform dito, hindi mo nga kayang tumayo. Ngunit mayroon itong isang kahinaan, hindi namin kayang pumasok dito, sa makatuwid. Biglang pinagsusuntok ng crab si Okaron ng sunod-sunod, habang sinabi ng Serpo, na papapasukin namin siya para durugan kayo, hanggang sa hindi na kayo makagalaw pa. Labis namang nababahala si Shiratori kay Okaron at sinaad nito, na tumigil ka. Kapag pinagpatuloy mo yan, mamamatay siya. Kaya pakiusap, tumigil ka na. May bigla namang napansin ang crab, at sa isang iglap ay naging Turbo Granny ulit si Okaron at lumipad ito upang atakihin ang halimaw, na katulad ng kanyang ginawang pag-atake noon kay Acrobatic Silky. Hindi inasahan ng mga Serpo ang nangyari at sinabi, na imposible. Nagawa niyang talunin ang Awesome Zone. Hindi iyon. May isang tao na nagtutulak palayo sa ating psychokinesis. Nakita ng isang Serpo kung sino ang may gawa nito at sinaad, na ngayon, iyan ang isang mukha na hindi ko makakalimutan. Si Momo Ayase pala ang pumihil sa kapangyarihan ng mga Serponians at sinabi, na sira ulo ka, Okaron. Ito ang makukuha mo sa pag-flirt sa mga bobo at walang kwentang babae. Sinambit ni Okaron, na Momo-chan. Kanina ko pa gustong makita kang muli. Sinaad ng isang Serpo, na hindi. Ang babaeng tao ay nandito na din. Sinabi ni Momo, na yan ang mga mukha na hindi ko malilimutan. Ang mga Serponian ay may barrier sa kanilang paligid na pumipigil sa kanilang psychokinesis, at ito ay gawa ni Momo, habang sinabi ng mga ito, na sinabi naming ilayo ang babaeng tao, hanggang sa makuha namin, ang banana organ ng lalaking tao. Anong ginagawa niya? Ang tinutukoy ng mga Serponian, ay ang halimaw na unang nakaharap ni Momo Ayase. Sinabi muli ng nakahandusay na si Okaron, na Momo-chan. Kanina ko pa gustong makita ka. Sinaad ni Momo, na manahimik ka. Huwag mo akong tignan, ikaw na pervert. Nag-transform na din si Shiratori at sinabi, na ang mailigtas ni Momo Ayase, sa lahat ng tao, ay nakakainis sa akin, pero, wala akong ibang pagpipilian. Ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Nagulat naman si Momo sa kapangyarihang taglay ni Shiratori at sinabi, na teka lang, ikaw na si Acrobatic Silky ngayon.
Naghanda na ang tatlo upang harapin ang mga Serponian, habang sinabi ni Shiratori, na makikipagtulungan ako sa iyo pero hindi ko siya kailanman isusuko. Sinambit naman ni Momo sa kanyang isipan, na huwag ang mahal kong Ken Takakura. Nawala sa focus si Momo, kaya muling nagamit ng mga Serponian ang kanilang psychokinesis, at bumalik ang dalawa sa pagiging tao. Hindi din sila makakilos, habang si Momo ay tumalsik sa kanilang likod. Sinabi ni Shiratori, na Momo Ayase. Anong ginagawa mo? Gamitin mo ang iyong kapangyarihan para panatilihing nasa ayos ang lahat. Sinambit ng mga Serponian, na hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyayari, pero mukhang kami ang may kalamangan. Gisingin ang trabahador. Agad na nagtungo ang isang Serponian sa nakahandusay na crab at sinabi, na tumayo ka at magtrabaho. At kung hindi ay babawasan namin ang iyong sweldo. Sinaad ng halimaw, na pasensya, pero wala na akong sapat na lakas. May bigla namang isang bagay ang lumabas sa mga hita ng Serpo at sinabi, na mas malaking problema ka kaysa sa halaga mo. Natakot ang halimaw sa bagay na lumabas sa Serpo at sinabi, na gawin mo na ang lahat, huwag lang yan. Itinusok ng Serpo ang kanyang bagay sa ulo ng crab, at sa isang iglap ay nagbago ang kanyang itsura. Ito ay naging parang mantis shrimp na may mga kamay at paa at sinabi nito, na kaya nyo bang makipaglaban, sa loob ng 24 na oras. Agad na nagpakawala ito ng isang malakas na puwersa, na tumama kina Okaron at Shiratori, at labis na nasaktan ang dalawa. Patuloy na nagpaulan ng suntok ang kanilang kalaban, habang sinasabi ng mga Serponian, na bugbugin mo sila ng husto, at tapusin mo na sila. Si Momo ay sinubukang pigilang muli ang kapangyarihan ng mga Serpo at sinabi, na talagang nakakainis yan, alam mo ba? Kapag binanggit mo ang pangalang yan, tatapusin kita. Naalis ni Momo ang kakayahan ng mga Serpo, habang sinambit ng mga alien, na siya ay makapangyarihan. Ang ating telekinesis ay natatalo. Trabahador, targetin mo ang babaeng yan. Agad namang nag-transform ang dalawa upang harapin ang kanilang mga kalaban, habang sinabi ni Shiratori, na hindi sa ilalim ng aking bantay. Hindi ko papayag ang baliwalain mo ako. Ang mantis shrimp ay nagbato ng dalawang atake patungo kina Okaron at Shiratori, na nagawa naman nilang maiwasan, at mabilis na nag-counter si Shiratori at sinipa ito sa ulo, habang sinasabi niya, na kung wala ang inyong telekinesis, ang laban na ito ay akin. Nagawang pigilan ng mantis shrimp ang sipa ni Shiratori, habang sinasabi nito, na ang sahod ko. Agad na nagbato ng atake ang mantis shrimp, na tumama kay Shiratori at lumipad ito pataas sa kisame. Sinabi ni Momo, na hindi mo kayang makita ang kanyang mga atake. Ito ay isang problema. Pagkatapos lumusot ni Shiratori sa kisame, ay nalaglag ito sa harapan ng mantis shrimp, na naging dahilan upang atakihin siyang muli ng kanilang kalaban. Mabilis namang kumilos si Okaron upang suluhin si Shiratori, at iwasan ang ibinatong suntok ng mantis shrimp na ikinagulat niya. Nagtaka si Momo dahil hindi sila tinamaan, habang sinabi ni Okaron, na nakikita ko ito. Kaya kung makita ang kanyang mga suntok. Bigla namang sinipa ni Shiratori sa ulo ang mantis shrimp, at ito ay labis na nasaktan. Agad namang gumanti ang kanilang kalaban, ngunit nagawa nila itong iwasan, habang nag-counter si Shiratori ng isang sipa, na tumama sa mukha ng kanilang kalaban. Sinabi ni Shiratori, na iginagalang mong sinabi na ang aking kapangyarihan, ay hindi sapat, sa kasong iyon, igagalang kong patamaan ang iyong mga mahinang bahagi ng paulit-ulit. Ang mantis shrimp ay patuloy na inatake ang dalawang naka-yokai form, habang matagumpay na naiiwasan ni Okaron ang mga ito, habang si Shiratori naman ang umaatake. Sinambit ni Shiratori, na ako at si Takakura sama ay iisa. Bigla namang pinahinto ni Momo ang dalawa at sinaad, na huwag makipaglaban ng sobrang lapit sa isa't isa. Mas madali kayong patamaan sa ganitong paraan. Sinabi ni Shiratori, na nagseselos ka ba, habang sinambit ni Momo, na hindi ako. Sinaad ni Okaron, na Momo-chan, magandang payo yan, ako ay isang awkward na tao pagkatapos ng lahat. Sinambit ni Momo, na huwag mong sabihin yan, habang tinamaan silang muli ng telekinesis ng mga Serponian. Agad namang bumangon ang tatlo, at sinabi ni Momo, na sinusubukan nyo ba talagang mamatay, habang sinabi ni Okaron, na patawad, Miss Ayase. Sinaad ni Shiratori, na mag-focus. Trabaho mo ang bantayan ang kanilang mga kakaibang kapangyarihan.
Inilipat naman ang scene sa mga surpo kung saan sinabi nila sa Mantis Shrimp na siya ay ganap na walang silbi, magkakaroon ng karagdagang 60% bawas sa sahod mo, habang sinabi ng Mantis Shrimp na nagbibiro ba kayo. Bigla namang tumilapon sila paitaas dahil may kakaibang nangyayari sa tubig na inaapakan nila. Napatanong si Ocaron na ano yon, habang sinabi ni Shiratori na anong nangyayari. May bigla namang napansin si Momo, at sa isang iglap ay lumubog silang tatlo dahil ang kanilang inaapakan ay naging purong tubig. Agad namang bumalik ang tatlo sa taas upang makahinga. Sinabi ni Ocaron na hindi maramdaman ng aking mga paa ang sahig. Hinawakan ni Momo ang pader ng kanilang paaralan, at maging ito ay naging purong tubig din, pati na din ang kisame. May bigla naman silang naramdamang kakaiba, at nang tignan nila ang kanilang ilalim, ay napasabi si Momo na siya na naman. Ang nakaharap ni Momo noon na mukhang anaconda, ay isa palang uri ng nilalang na nabubuhay sa tubig o dagat. Dito na natatapos ang chapter 21 at 22 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!